Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Isa pong mapagpala, mapayapa at matagumpay na araw sa bawat isa sa atin. Bago po ang lahat ay nais ko pong bumati 10 po ng Americas 3, kasama po ang Canada West at ang South America ng isa pong happy, victorious, glorious 11th anniversary JIL Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Praise be the name of our God. Isa na naman pong milestone at dadagdag sa kasaysayan ng ating pong minamahal na JIL Church, which is born from the very heart of our God. Maraming salamat po sa Diyos na buhay sapagkat kahit na po maraming hamon na ating pinagdaanan, marami pong mga sakripisyo at marami rin pong mga problema, pero po tayo ay pinagtagumpay ng ating Panginoon dahil po sa mga matatapat na mga babae at mga lalaking katulad ng bawat isa sa inyo na naririto ngayon. At higit po sa lahat ang ating pong katapatan, una nga po ay sa Diyos, pangalaw po ay sa ministeryong ito, kaya naman po ang Diyos ang nagsimula dito po sa gawain niya dito sa Bagbagin, Santa Maria, ay ito po ay kanyang tatapusin hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Ang ating pong paksa ngayong taon na ito sa ating pong dakilang pasasalamat sa ating Panginoon ay standing firm towards God's glorious destiny. Ako po'y naniniwalang ito'y akmang-akma at talaga namang pong naka-anchor doon po sa ating pong taunan na paksa at ating pong tema na preparing for eternity. Kaya handang-handa na po ba kayo upang tayo patuloy na pagpalain ng ating Panginoon? Tayo po ay saglit na manalangin. Hallelujah! Glory, glory, glory to Jesus. Ama naming Diyos na ngayon ay sumasalangit, na sa oras pong ito'y nakatunghay sa aming kalagitnaan. Kami po, Panginoon, ay punong-puno ng pasasalamat, pagdadakila, at pagsamba sa iyong walang hanggang katapatan, sa iyong kadakilaan. Panginoon, tunay ikaw ay banal. Napakabuti mo. Ang pag-ibig at ang awa mo'y patuloy mong pinapadaloy sa bawat isa. And today, Lord, as we are celebrating ang ika-11 taon ng iyong dakilang katapatan at ng mga katagumpayan, lahat ng mga karanasan kasama rito na ipinaranas mo sa bawat isa, na naging bahagi ng kasaysayan ng iglesyang ito. Ama, kami pa'y nagpapasalamat sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Lord, as we meditate your word, O Father God, as we continually, O Father, lend our ears to your word. Let your deeper and let your fresh revelation be upon each one of us, O God. Hayaan mo po, Panginoon, ang pusong ito ay patuloy na taniman ng iyong salita at kami magkaroon ng tunay na determinasyon, sumunod sa iyong kapahayagan at sa iyong dakilang kalooban. Ama, kami pong lahat ay naroon po sa isang posisyon na kami tatanggap ng pagpapala. And we are all, O Father God, on the top of our expectancy that today, signs, wonders, and miracles will be flowing in our midst because we have the God of the overflow. Lord, thank you so much for your mercy. Thank you so much for your grace. We love you. Hide your servant under the shadow of thy wings. Let your name alone be exalted, O God. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name, this we pray. Amen, amen, and amen. Purihin po ang ating Panginoon. At sa oras pong ito ay una at higit sa lahat, I want to congratulate all the leadership of JIL Bagbagin, Santa Maria, Bulacan sa kanila pong ika-11 taon ng pasasalamat sa Diyos sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Congratulations po kay Pastora Kay Lopez and at the same time sa lahat po ng mga minamahal natin ng mga leaders and workers. Alam ko po na ang Diyos ang siya magpapala at magbabalik ng lahat ng mga sakripisyo, lahat ng mga talento at lahat ng oras sa inyong ipinagkaloob sa kanyang dakilang gawain. Ngayong pong hapon ay nais po nating minsan pang pag-usapan, pagbulay-bulayan ang buhay at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Ang assignment ko po ay ang minsan pa na pagbubulay-bulay sa topic pong ito is standing firm towards God's glorious destiny. Purihin ang ating Panginoon. Dito po sa 1 Corinthians chapter 1 verses 8 and 9, ating pong mababasa ang dalawang talatang ito. But you are a chosen generation, a royal priesthood,
a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Into His marvelous light. Amen and amen. At dito po sa Tagalog ay aking pong babasahin sa bawat isa sa atin. Ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pari at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos sa maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Amen. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Praise be the name of God. And verse 9, ngunit kayo isang lahing pinili. Ito po ay doon sa Mabuting Balita na translation. Grupo ng maharlikang pari. Isang bansang nakalaan sa Diyos. Bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Ngayong pong oras na ito, ay habang tayo po'y nagbubulay-bulay sa katapatan ng ating Panginoon, 11 taon na katapatan, at sa pagpapatuloy po nating paghahanda sa eternity, sa walang hanggan, nais ko pong dalhin ang maikling katuruan tungkol po sa kung paano po tayo mananatiling matatag, paano tayo mananatiling merong katatagan habang tayo po ay naghihintay at habang ginagawa po natin itong glorious destiny na nakalaan, inilaan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marahil po ay may tatanong ng bawat isa, bakit nga ba ako nabubuhay? Ano nga ba ang dahilan kung bakit ako nabubuhay? Bakit ako ipinanganak? And why did I ever come to the world? Mga katanungan po na maaaring ang sagot po ay napakasimple. Tayo po ay naririto sa mundo na ito, nilalang ng ating Panginoon na buhay to fulfill God's glorious destiny for our life. Ito pa ang napakasimpleng katugunan. Napakasimple sapagkat bahagi po ng destiny na ito ay upang atin daw pong i-display ang mga kahangahangang gawa, the wonderful deeds, virtues, and even excellence, and the wisdom of God who called you out of darkness into His marvelous light. Ang ating pong Panginoon, mga minamahal, ay meron pong awesome plan, kahangahangang plano sa bawat isang nasa mundo. Anyway, ang sabi po ng Jeremiah 32 verse 27, He is the God of all flesh. Behold, I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ako ang Diyos. Ako ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Ako ang Diyos ng lahat ng may gawa ng buong sanglibutan. Meron bang bagay na mahirap gawin para sa akin? Therefore, makikita po natin, alam po niya at nagdestino po siya sa bawat isa sa atin ng kanyang layunin. Praise God. And so, according to His eternal purpose, as sabi po ng Bible, which He accomplished in Christ Jesus, our Lord. So, mga magulang at mga kapatid, it is our destiny to live to the praise of God's grace. Ito ang destiny po natin. Bakit? Sapagkat pinili niya tayo. He chose and destined us for the glorious supernatural life. Ito po ang napakaganda. Pinili tayo po ng ating Panginoon at dinestino po tayo upang tayo magkaroon ng isang buhay na ay glorious and a supernatural life. Supernatural life. So, bilang isang Kristiyano, makikita po natin, mananampalataya, you're not living for nothing. Your life isn't empty. Dahil maliwanag po ang sinasabi ng ating Panginoon sa 1 Peter 2:9, you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, and so forth. So this is our calling. Ito po ang destiny natin sa ating Panginoon. It has to become real to each one of us. Dapat po maging makatotohanan ito. Meron po tayong glorious destiny sa ating Panginoon and a destiny of greatness. A destiny of greatness. So then, when you know who you are, you will begin to fulfill your destiny. Sapagkat ang bawat mananampalataya po sa ating Panginoon ay merong destiny. At nung tayo ay pinili ng Diyos to be a people of for His own possession, ang intention po ng ating Panginoon is to activate us into a lifetime of walking in His glory to fulfill His purposes on earth. And because of that,
kailangan po naman na malaman natin ano ba dapat po maunawaan natin yung prinsipyo po ng ating destiny at yung layunin na dapat po i-apply natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Dapat maunawaan po natin ano ba yung ating new identity. Dati makasalanan po tayo. Dati, ito po ang ating buhay, miserable, pero purihin ang ating Panginoon. Dahil po sa pag-aalay ng Diyos, ng ating Panginoon ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo, siya po'y namatay para sa ating mga kasalanan, pero hindi po doon natatapos ang lahat. Siya po ay nabuhay na maguli. At sa kanyang pagkabuhay na maguli, ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo po ay kasamang nabuhay. Hindi na po sa kasalanan, kung hindi sa kabanalan at sa katwiran. At dahil po dyan, in the Lord Jesus Christ, makikita po natin ang ating pong destiny at ang ating purpose. Bago po ito. In Jesus, we have a new identity. May bago na tayong pagkakakilanlan. Dati ang pagkakakilanlan sa atin, makasalanan, miserable ang buhay, wala tayong direksyon. Pero ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo, purihin ang Diyos sapagkat siya'y nabuhay na maguli at dahil dito meron tayong pag-asa, panibagong pag-asa. Therefore, in Jesus, we have a new identity. Ano po yung identity na meron tayo? Para may background po tayo, ano po on how to stand firm towards God's glorious destiny. Una, we are reborn into a new life. Nagkaroon tayo ng born again experience. Nung tayo po ay nagpakumbaba, humingi ng tawad sa ating Panginoon at tayo po ay nagbukas ang ating puso at buhay, tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas na kung tayo hindi nyo po ito ginagawa, ay pwede po natin yung gawin mamaya at tayo po ay, sabi po ng banal na kasulatan, then we are reborn into a new life. Nagkaroon tayo ng bagong kapanganakan, panibagong buhay. Bago ang buhay natin, ano pa po? Forgiven of all of our sins. Ito yung bago nating pagkakakilanlan. Tayo'y mga pinatawad na sa ating mga kasalanan. Dati tayo'y makasalanan, pero ngayon pinatawad na tayo sa ating kasalanan and given the opportunity to live in glory and power given to us by God. At dahil po tayo ay na born again, pinatawad ang ating mga kasalanan, pinagkalooban din po naman tayo ng pagkakataon na mabuhay in glory and power given to us by God. Kaya nga po mga minamahal, ang layunin po ng bawat isa sa atin ay ang magbigay po ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. So ang ating destiny, meron tayong bagong pagkakakilanlan, tayo po ay na-reborn into new life, we are forgiven of all our sins, and then given an opportunity to live in glory and power given to us by God. So, at ang ating pong layunin ay to give glory to our God. So, sa pamamagitan po ng ating Panginoon, we can walk in authority. We can walk out in authority, knowing we can do all things through Him. Philippians chapter 4 verse 13. So, ano po? Ang sabi po ng banal na kasulatan, we are called royalty. But ang nakakalungkot po, unfortunately, many of us live out of a lesser identity. Sabi ng Biblia, royalty. Pero marami po sa atin nabubuhay with insecurity. Dapat may katiyakan. Pero tayo na nabubuhay ng walang katiyakan, with inadequacy. Dapat ay lahat ng bagay will be sufficient to all of us. We will be lacking nothing. Pero bakit po ganon? Meron pong nabubuhay sa atin ng hindi po sa katagumpayan, kung hindi doon po sa merong defeat o merong pagkatalo, nabubuhay na walang katiyakan instead na magkaroon ng katiyakan. Tandaan po natin, your identity determines your destiny. Ano ang identity natin? Inuulit ko, tinawag tayo bilang mga anak ng Diyos. Tayo po ay kasamang tagapagmana ng ating Panginoon. Tayo po ay kinatawanan ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa habang kinakatawan niya tayo doon sa langit. Tayo po ay mga maharlikang pari. Tayo po ay ginawang banal ng ating Panginoon. So kailangan po, mahalaga lang po na maunawaan natin na ang ating Panginoong Hesukristo nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ito ang pinagbayaran niya na nung tayo makasalanan pa, siya'y namatay na. Doon
doon sa krus ng Kalbaryo, ganito niya po ipinakita at ipinamalas ang kanyang pag-ibig sa atin. Upang sa ganon, we can fulfill the purpose that God has for all of us to impact and influence nations and societies with the light of Christ. Para magkaroon ng malakas na impact, maging influencer tayo sa pamamagitan ng liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. So mga minamahal, ngayon pong oras na ito, tandaan po natin, ang ating pong destiny, your destiny aligns with the Great Commission. Ito po ang destiny ng bawat isa sa atin. Alam po natin yung identity natin. Ito ang nagdedetermine ng ating destiny. Yung destiny naman po ng bawat isa, it aligns us with the Great Commission. Tandaan po natin ang Matthew 28 verses 18 to 20. All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Matthew 28:18 to 20. So makita po natin before Jesus ascended back into heaven, ano po ang binigay niya sa kanyang disipulo? Ibinagkaloob niya sa kanyang disipulo ang tinatawag po nating Great Commission. At sa pamamagitan po ng Great Commission na ito ay in-empower niya ang lahat ng mga disipulo niya upang mabago ang mundo sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. The GL Church is a church na talaga pong makikita po natin a soul-winning church. Every activity, every occasion, kay buhay, kay patay, kay kasalan, kay dedication yan, bahay at kahit na ano pa ang itatalaga sa Diyos, there will always be a season for what we call yung evangelism. So, this Great Commission, because we love souls, tayo po ay naririto and we exist dahil gusto po nating ipangaral ang salita ng ating Panginoon saan man, anuman pagkakataon at anumang oportunidad. We really would like to seize every opportunity to share the gospel to our Lord, to share the gospel to a lost world. The Great Commission is a command that lasts for all believers throughout every age until Jesus comes back. So tayo po, we are ultimately called to impact nations. Tinawag po ang bawat isa sa atin, kasama sa pagkakakilanlan sa atin bilang mga anak ng ating Panginoon ay maging changer, maging tayo po ay transformer of this world upang ang mga buhay ay magkaroon ng pagbabago at ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon regardless of where we are born, how we are gifted, and what our passions are. Ito po ang makikita po natin, we are ultimately called to impact all of this. So ang ating pong Panginoon ay maari pong He may not take you to a foreign nation, sa Pilipinas, sa Santa Maria, sa iba't ibang mga probinsya, o kaya sa iba't ibang panig ng mundo, pero He may not take you to a foreign nation, pero He may be leading you to the mountain of education. Maaaring kayo po ay pinapatnubayan at kayo isinusugo ng Diyos bilang isang guro sa mga estudyante para magkaroon ng liwanag ang mga estudyante. O maaari naman pong kayo ay kinreate ng Panginoon to transform the community or maaaring yung marketplace. Pero saan man po tayo ilagay ng ating Panginoon, we are all ultimately called to impact, to make an impact upang magkaroon ng pagbabago ng buhay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen. Praise be the name of the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Glory, glory to our God. And because of that, mga magulang at mga kapatid, tayo po ay naririto ngayon upang sa pagdiriwang natin ng 11 taon ng pasasalamat sa Diyos at sa pagtapak natin sa unang araw patungo sa 13 taon at sa marami pang taon na ipagkakaloob ng ating Panginoon. Nais ko pong i-share sa bawat isa ang 2 susi. Maraming susi. Pero nais ko pong mag-share ng 2 susi to fulfill our glorious destiny. Ano po ba ang po pwede nating gawin? At sa napakaraming mga
mga sikreto, mga susi, o kaya ay mga hakbang. Ngayong hapon, 20 bagay ang nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Simulan ko po sa Psalm 73 verse 24 sa New Living Translation. And it says, "You will keep on guiding me with your counsel, leading me to a glorious destiny." Isa po sa mga rason why it's important sa mga Kristiyano to study the Bible ay dahil kapag nagbabasa po tayo ng banal na kasulatan, yung pong mga mahalagang kapahayagan, mga katotohanan na dapat nating malaman upang sa ganun ay ma-reach natin yung full potential sa ating Panginoon ay maipapahayag po at ipinapahayag ng salita ng ating Panginoon. So isa po sa mga dakilang katotohanan ay ang ating pong Panginoon. Ang Diyos ay merong glorious destiny planned for us. Meron siyang glorious destiny. Sabihin mo po sa kanan o sa kaliwa mo, merong glorious destiny na inhanda ang Diyos para sa iyo. Itong glorious destiny na ito, this destiny, sa kanan, sa kaliwa, merong glorious destiny na inihanda ang Diyos sa bawat isa sa atin. This destiny doesn't begin when we get to heaven. Hindi po ito nagsisimula kapag nasa langit na tayo. Ito po'y nagsisimula the moment we trust Jesus as our Lord. Nung tayo po ay makakilala sa ating Panginoon, nung tayo po ay tumanggap sa ating Diyos, at tayo po ay nagpatuloy na i-unfold ang mga katotohanan na ito as we walk in close fellowship with Him on a daily basis, makikita po natin doon po nagsisimula ang journey ng buhay natin, doon po nagsisimula ang destinasyon ng bawat isa sa atin. Because sometimes, we will sometimes meet with resistance along the way. We must practice, and because we'll sometimes meet with resistance along the way, we must practice, of course, yung pong mga certain principles that will enable us to reach our goal. Na ngayong pong hapon na ito ay allow me na i-share po sa inyo ang dalawang susi na nakita ko po. Una, first, we must make up our minds to ignore the negative reports that come our way and to keep our eyes on God and His divine promises. Ayan. Ano po ang dapat po natin gawin? Unang susi po para sa ganun ay we can fulfill our glorious destiny, make up our minds to ignore negative reports. Alam niyo po, we can see that along the way ng ating Christian journey, marami pong mga negative reports na medyo magdi-deceive o kaya ay pupunta from time to time sa ating pong mga ways. But we need to keep our eyes on God and on His divine purposes. Let's take for example po, si Moses. When Moses sent out his 12 spies to scout the promised land, lahat po, but 2 of these men, sa 12, yung 10, merong silang kanilang report. Except for the 2 who came back with a negative report. Numbers 13 po yan. Because most of the Israelites put their faith in the evil report. Dalawang klase po yan. Yung 10, ang kanila pong focus doon sa evil report. Yun naman pong 2 ay sa magandang report. Now, because most of the Israelites put their faith in the evil report instead of in God's promise to give them the land, they were condemned to wandering around in the wilderness for 40 years. 40 taon, nasa wilderness. We will face our own evil reports from time to time. And we will have to choose if we will put our faith in them. Tatandaan po natin ito sa paglalakbay po natin bilang isang Kristiyano and in also fulfilling our glorious destiny. Meron pong mga negative reports from time to time na ating pong makakasalubong along the way or in the promises of God that belong to those who believe. So, ganito po yan, evil reports from time to time, and we will have to choose. Kailangan tayong mamili if we will put our faith in them. Saan mo ilalagay ang pananampalataya mo po? Doon sa mga negatibo na mga ulat o doon sa pangako ng ating Panginoon? Pangako ng Panginoon na nakabase doon sa positive report. So Jesus, we can see na ito pong dalawang ating pong mga doon sa Old Testament, si Joshua and Caleb, they concentrated on the report based on the promise of God, based on the promises of God. Hindi sa kanilang nakita kung hindi sa pangako ng ating Panginoon. And so, sila po ang nakapasok
doon sa promised land. Yung pong 10 kasama ng mga taong sumama sa kanila, they were not able to enter the promised land. At ganoon din po naman sa pag-fulfill ng ating pong glorious destiny. Katulad po ng nasabi ko po ay we need to make up our minds. Itong kaisipan na ito, dapat maging focus. Let's ignore the negative reports that come our way. In the New Testament, Jesus gave us a powerful lesson sa bahagi pong ito. When he was on his way to heal a sick little girl, doon po sa Marcos Kabanatang 5, before he and the girl's father reached their destination, natatandaan po ba natin yung kasaysayan na ito? There we met with a report. Ano po ang report? She had already died. Do not, sabi nga ay, huwag mo nang masyadong istorbohin ang ating Panginoon. Wala na. Patay na ang bata. Scripture tells us, overhearing but ignoring what they said. Overhearing but ignoring. Overhearing. Na-overheard niya pero inignore. And Jesus said, do not be seized with alarm and struck with fear. Do not be overcome with fear. Do not be overcome with alarm and struck with fear. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Only keep on believing. Only keep on believing. Mga minamahal, on your way to your glorious destiny, on our way to our glorious destiny, you are going to overhear some things that will fill you with fear and doubt. Yan po ang dalawang kaaway po natin on our glorious destiny. The spirit of fear, the spirit of doubt. Fear and doubt. Kapag yan po ay nag-increase, we cannot exercise and activate. We cannot activate and exercise our faith. So if you will stand firm in your faith, pero kung tayo po ay mananatiling matatag sa ating pananampalataya and ignore the negative reports, katulad ng ginawa ng ating Panginoon, then God will move heaven and earth to see that your destiny is fulfilled. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So just stand firm in your faith. Ignore the negative reports. And then God will move heaven and earth to see that your destiny is being fulfilled. So pangalawa po, we can see in Psalm 37 and verse 3, it says from the New International Version, trust in the Lord and do good. Magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng kabutihan. So, pangalawang susi so that we can fulfill our glorious destiny. Mga magulang at mga kapatid, never get tired of trusting God and doing what is good. Huwag na huwag po tayong mapapagod. Never quit. Never get tired of trusting God. Huwag mapapagod, huwag magkukwit sa pagtitiwala sa ating Panginoon at sa paggawa ng kabutihan. We can see that while we were on our way to becoming all that God created us to be and accomplishing all that He destined us to do, we will be met with tests and trials of various kinds. Maraming pagsubok at marami din naman pong mga persecution, mga test po, Panginoon, na talagang along the way ay darating po sa atin. Nakita niyo naman po ang JIL sa loob ng 42 taon. Sa dami-dami po, napakarami po naging pagsubok. Nagsimula sa iglesia na ang sabi po ay a church without a roof. Nagsimula po tayo doon sa Foursquare Calvary Church. Purihin ng Diyos, ginamit si Pastor Reverend Gilbert Maghirang na pinarangalan po natin ng ating anniversary. Kumupo po pansandali sa atin. Hindi po siya naging selfish, kundi nandun at tayo po ay kanyang binigyan ng kanlungan ng mga panahon na wala pa po tayong church. Arroyo High School Quadrangle comes next. Aside from VMAPA, library, VMAPA, yung pinaka-garage niya. Arroyo High School Quadrangle is a church without a roof. At pagkatapos, may mga pagkakataong tests and trials, persecutions nga naman. Maraming pagkakataong ayaw tayong papuntahin doon. Nandun tayo sa kalsada. Nandun tayo sa finance building. Nandun tayo sa highway ng United Nations, ng General Luna. Mga magulang at mga kapatid, but we never get tired of trusting God. We all believe.
we all believe, and we have been doing what is good, preaching the gospel, nangangaral anuman at saan man, kanino man ipinapangaral ang salita ng ating Panginoon. And true enough, from this Arroyo High School Quadrangle, at from the school outreach ministry, going to the community, going to the company, going to jail outreaches, and then with the different crusade teams, going to the different provinces. At yung pong mga tao, nung sila po ay makatapos, mga estudyante, nakatapos po ng pag-aaral, nag-abroad, nagkaroon ng international, and here we are, brothers and sisters, sa ating pong glorious destiny na ipinagkaloob ng Diyos na naka-align doon po sa kanyang Great Commission, preaching the gospel. Lo and behold, ang katapatan po ng Diyos ay sapat-sapat sa bawat isa. We have reached as of today more than 60 countries all over the world, which we have declared that Jesus is Lord, and we are continually declaring Jesus is Lord over the people's lives, and even the family, the community, and the nation as well. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, if we don't regularly feed our faith with a steady diet of the Word, then we will find it very difficult to keep our focus on the Lord and trust Him with all of our hearts. Consequently, mga magulang at kapatid, we will waver in our commitment to faithfully serve Him and others, but Scripture says, so let us not get tired of doing what is good. Let us not get tired of doing what is good. At just the right time, we will reap a harvest of blessing if we don't give up. Therefore, whenever we have opportunity, we should do good to everyone, especially to those who are in the family of faith. There's a harvest of untold blessings. Meron pong untold blessings waiting for each one of us. But in order for us to reap it, we must keep on doing good. We must keep on doing the right thing in every situation, in every circumstance, even when we are not getting the result the result we think is right. Because God's indwelling spirit, we can choose forgiveness over bitterness. We can choose loyalty over treachery. We can choose peace over strife. We can choose love over hate. And we can continue to perform yung pong mabubuting gawa ng ating Panginoon na inassign sa atin, even when we are overlooked or unappreciated. So, as we determine to never tire of doing what is right, the blessings of God will chase us down and overtake us. Hallelujah! Habang tayo po ay hindi napapagod magtiwala sa Diyos, gagawa siya ng himala, magbabago siya ng buhay, aayusin niya ang pamilyang wasak, ang mga relasyon na nagkawatak-watak ay aayusin ng Panginoon. Habang tayo patuloy na nagtitiwala ang COVID na ito, it will be done one day by the glorious power of the Holy Spirit. At lahat ng mga anak ng Diyos, nagtitiwala tayong 24/7 is always covered by the blood of Jesus. Then, ang sabi po rito, tayo gumagawa ng tama, hindi tayo tumitigil sa paggawa ng tama. Deuteronomy 28 verse 2, the blessings of God will chase us down and overtake us. Sasamahan tayo and blessings will overtake us. Pangungunahan, sasamahan tayo. Imagine nyo po, ang sasama sa atin mga minamahal, hindi sumpa, hindi malas, pagpapala, kasama natin at mauuna pa sa bawat isa sa atin. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, we can see po na we have to make up our minds to ignore negative reports that come our way and to keep our eyes on God and His divine promises. At pangalawa, never get tired of trusting God. Trusting Him in sharing the word to all people. Trusting Him in every situation, with or without pandemic, with or without this COVID-19, with or without promotion, with or without favor. Trusting God and doing what is good. Ang paggawa po, walang sawang pagtitiwala, walang sawang paggawa ng kabutihan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng ating Diyos ay talagang ang pagpapala ay sasamahan tayo, pangungunahan tayo, tayo po ay mananatiling matatag,
nakatutok ang ating pong mga mata habang gumagawa ng kabutihan, nangangaral ng salita ng Diyos sa destiny, glorious destiny na inihanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, praise be the name of the Lord. Before I end po, ano naman po ang makikita po natin na attitude. Bago po ako manalangin, I can feel the mighty presence of the Lord in our midst right now. And before I pray, I want to share with you, ano po ba ang dapat na maging attitude na dapat ay ma-develop, ma-maintain? Anong attitude ang dapat pong ma-develop, ma-establish, ma-maintain ng bawat isa that will cause us to stand firm? Ito na po. Ang buhay po at ang ating pong pakikibaka sa mundong ito hindi po nagsimula nung tayo po ay ma-born again. Doon lang, hindi po natatapos. Doon pa lang po nagsisimula. Mahaba ang lakbayin, pero maikli kumpara sa eternity. Because our life here on earth is very short compared to eternity. Amen? Our life is short, don't make it shorter. Maikli na nga ang buhay, pinapaikli pa ng bisyo, pinapaikli pa ng masasamang ugali, pinapaikli pa ng mga taong hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, pinapaikli pa sa pamamagitan ng hindi pag-i-invest sa buhay nito, kundi wasting this life and just spending this life. Mga magulang at mga kapatid, ngayon pong oras na ito, let us learn to develop and maintain attitudes that will cause us to stand firm. That will cause us to stand firm. Alam niyo po, naniniwala po ako sa bagay na ito. What you do on a daily basis will determine what you have in this life. Kung ano po ang ginagawa niyo sa pang-araw-araw na routine niyo, ito po ang magdedetermine kung anong meron kayo sa buhay na ito. What do I mean by that? If ang sabi po dyan, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Blessed are those who listen to me, watching daily at my doors, waiting at my doorway. For those who find me find life and receive favor from the Lord. Okay. So maliwanag po rito, if you're sowing to your flesh. Kapag tayo po ay nagtatanim sa laman, the results will never be what you want. But if you sow to the Spirit, you will become stronger and stronger. So you will get to a place where you confidently stand on your ground. At dito po ay you will be resisting the enemy. You will receive more from God no matter what comes your way. So, meron po tayong desisyon na gagawin. Ang katagumpayan po ba'y mahalaga sa bawat isa sa atin? Kung mahalaga po ang katagumpayan sa atin, then blessed is the man who listens to me, watching daily at my gates, waiting at the post of my doors. For whoever finds me finds life. So in other words, mga magulang at mga kapatid, an anointed daily routine produces glorious results. An anointed daily routine produces glorious results. So, if you want to put an end to being defeated or discouraged, gusto nyong bigyang wakas ito, yung pagiging malungkutin, pagiging talunan, pagiging discouraged, or going around the same mountain over and over, it's time to take your faith to a higher level. Panahon na para i-level up natin ang ating pananampalataya. So, eto po, 4 na bagay ang nais ko pong sabihin sa bawat isa sa atin before I pray in this 11th glorious anniversary na meron po kayong mga magulang at mga kapatid dito po sa Bagbaging Santa Maria, Bulacan. So ano po ito? Number 1, we have to feed our spirit. Feed your spirit. Matthew 4 verse 4 ay napakahalaga po. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Ito pong talata na ito ay nagsasabi, we cannot live on just food for our body. We need food for our spirit. Hindi lamang yung pagkain physical, kundi pagkain ng ating espiritu. Ang isa pong matatag na Kristiyano, alam po niya ang realidad at ang katotohanan na yung pong works of the devil, alam po niya yan. At dapat ay nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagde-develop ng isang malakas, matatag na espiritu para mapaglabanan ito. And therefore, how do you feed your spirit?
Paano po natin i-feed ang espiritu na ito? By reading God's Word every day. Magbasa tayo ng salita ng Diyos araw-araw. Read the Word of God every day. Strong Christians know one is not each week isn't enough to sustain through the trials Jesus told us would come our way. Kahit po physically, makikita po natin, hindi po isang beses lang, isang linggo, kundi araw-araw. Kailangan natin, we need daily hot meals to stand on top of every trial, in every victory instance. So, ano po ang dapat nating gawin? Kailangan po nating i-feed. Kailangan po nating itong espiritu na to, kung paano po natin pinapakain ang ating physical na katawan ng healthy food para maging healthy ang katawan na ito, para maging fit tayo. We need to feed our spirit. We need to feed our spirit. We must arrange our schedule around the Word instead of trying to make the Word fit into our busy life. Lagi po natin sinasabi, busy ako, mas may trabaho, may labahin, may linising mga hugasan ng mga pinggan, may anak na i-tutor, etc. Kailangan po arrange your schedule around the Word instead of trying to make the Word fit into your busy life. Na ang ibig sabihin, the Word of God has to become a priority in your life. Dapat ito po ay nangunguna sa ating mga prioridad, sa mga gagawin ng bawat isa sa atin. Not something you do in your spare time. Hindi yung kapag may libreng oras ako, magbabasa ako ng salita ng Diyos, wala akong ginagawa, saka ako magbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po. Kailangan, yung bang maunawaan natin yung, maulit-ulit natin sa puso natin yung ating mga binibigas during the AGR. No word, no breakfast. No word, no breakfast. No word, no breakfast. Kailangan may word muna bago mag-breakfast. Amen po ba? So, how do you feed your spirit? By reading God's Word. Reading God's Word. Feed your spirit. Read the Word of God every day. Morning, afternoon, and evening. Bakit naman po yung ibang mga relihiyon? 3 beses isang araw, 5 beses isang araw, 7 beses isang araw, nagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo po mga biyaheng langit, tayo po na mayroong glorious destiny. Kailangan ngayon pa lamang, feed your spirit based on the Word of God. Pangalawa po, build a resilient faith. 1 Samuel 30 verse 6 says, David encouraged and strengthened himself in the Lord his God. Mga magulang at mga kapatid, ang pananampalataya ay responsibilidad ng bawat isa sa atin. It isn't God's. It isn't your pastors and it isn't your spouses. The only one who can guarantee that you enjoy a strong faith is you. Ikaw po, sabi mo sa sarili mo, ako ang makakagarantiya na ako ay makapag-i-enjoy sa aking malakas na pananampalataya, resilient, a strong faith. God has given you the tools you need to develop a strong faith. Meron ka ng kagamitan na ibinigay ng Diyos sa iyo. The kind of faith that moves mountain. Binigay na ito sa iyo ng Panginoon. The kind of faith that shuts the mouth of the lions. The kind of faith that quenches the flames of fire. The kind of faith that turns weakness into strength. And the kind of strength that puts whole armies to fight. Ang tanong po, how do you build a resilient faith? By hearing the Word of God again and again. Romans 10:17. Feeding your faith is the seed. Feeding is the seed. But hearing it again and again is how you water the seed and build faith. Inuulit ko po, yung feeding your faith is what? Is the seed. Pakakainin mo, palalakasin mo, yung sarili mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pero kinakailangan pakinggan mo ito ng pakinggan. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. If you want to have a resilient faith, hear again and again and again the Word of God, because that is how you water the seed and build faith. Just as with natural muscles, repetition is the key to building a strong faith. Inuulit ko po, repetition. Alam niyo po, sa loob ng 42 taon, hindi po ako napagod makinig ng salita ng ating Panginoon. Nung panahon po mga estudyante pa kami, way back 42 years ago, estudyante po ako ni Brother Eddie sa Philippine College of Commerce, now Polytechnic University of the Philippines, and he used to share the Word of God 15 minutes before our classes starts. At doon po ako nakakilala sa ating Panginoon. Ever since the time, hanggang ngayon po, ilang taon na, isang henerasyon at may kasama pang 2 taon, hindi po ako
nagsasawang makinig sa salita ng Diyos sapagkat alam kong dito lalago, dito lalakas at dito ako magkakaroon ng malalim, malakas sa pananampalataya kapag dumating ang bagyo ng buhay, dumating anuman, mega typhoon man yan, kailangan meron akong reserbang matatag na pananampalataya na siya pong magsisilbing gabay ko para ako ay magtagumpay. So, we can see po that habang we are feeding our spirit, alalahanin po natin na faith comes by hearing, and so does doubt. So what are you listening to? Saan po kayo nakikinig? What is the news telling you? Ano ba ang sinasabi ng balita sa atin? Kung ang balita ay nagbibigay sa atin ng doubt, kung ang balita ay nagiging sanhi para tayo ma-confuse, para tayo ma-stress, para tayo ma-depress, para tayo ma-oppress, doon tayo sa mabuting balita na magbibigay sa atin ng pag-asa, magbibigay sa atin ng kagalakan, ng kapayapaan, kalakasan ng loob. So, what are your friends telling you? Sige nga po. Ano po ang sinasabi ng kaibigan mo sa inyo? BFF. Ano ang sinishare ng mga nasa taon, yung FB friends mo, yung nasa IG, sa Insta mo, yung nandoon sa Twitter account. Ano ang mga sinasabi nila? Yung ba'y nagbibigay sa iyo ng mabuting balita o ng balitang nakakapagpa-oppress, nakakapagpagalit sa iyo? Guard the precious word you have sown into your heart by refusing to consume anything contrary. Anything that is contrary to what you have consumed on the Word of God. Remember Philippians 4 verse 8, whatsoever things are true, whatsoever things are pure, whatsoever things are of good report, if there is any virtue, if there is any praise, then why don't you think on all of those things? When you build your faith by hearing the Word of God on a daily basis, daily, hindi po MWF, hindi po TTHS, hindi po during Sunday, nor your birthday o kaya tuwing mahal na araw lamang. Truth will come, faith will come, and then victory will come. Amen? Let's give the Lord the best clap offering. Hallelujah. Pangatlo, confess God's word in faith. Confess. Ano i-confess natin? Death and life are in the power of the tongue. Proverbs 18:21. You heard the saying, you are what you eat. Di po ba? You are what you eat, but the Bible says in essence, you are what you speak. Ito po ang sinasabi ng Diyos, you are what you speak because out of the abundance of your heart, your mouth speaks. Strong Christians speak the word and only the word over their lives and the lives of those around them. They know it is often a matter of life and death and they don't intend to waste the power and authority Jesus provided for them. So, kailangan po, ano ang sasabihin natin? Confess God's word. Ang declaration natin salita ng Diyos. Kapag dumating ang pagsubok sa ating buhay, don't become the proverbial bump on a log and let the devil have the final word. Talk back to the devil. When the devil tempted Jesus, he answered back, it is written. So with the word and the word only, gamitan po natin ang salita ng Diyos every time. So no matter what you've faced with, anuman ang ating pong kinakaharap, pagsubok, hamon, malalim, sobrang lalim, speak healing, speak blessing, speak abundance, speak forgiveness, speak peace, speak the word again and again and again and again. So, fire off scripture like a machine gun. Kita niyo po si Kuya Ed, every time na nagpipreach siya, ang maraming mga salita ng Diyos ang sinasabi niya, binobombard niya ang kanyang mga nakikinig ng salita ng Diyos, puro salita ng Diyos. He is confessing God's word in faith. If you will confess God's word in faith, it will change your life. And last but not the least, brothers and sisters, attitude that we need to develop. First, feed your spirit. Second, have a resilient faith. Build a resilient faith. Third, confess the word of God. Fourth, strip off every weight that slows us down. Glory to God. Hebrews chapter 12 and verse 1. Therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down, especially the sin that so easily trips us up. Hebrews 12 verse 1. Praise God. Ang tawag po, streamlining. So, that's what we are called to do in our spiritual lives. We are told to what? God told us to strip off every weight that slows us down.
He was telling us to streamline our lives so we can enjoy optimum victory. Streamlining our lives para magkaroon tayo ng optimum victory. Imagine, makikita po natin na ang ating pong Panginoon, sinasabi sa atin, and even Paul, when he was making an illustration about yung a person who is being there in the Olympic, trying to run the track, and running a race, di ba makikita po natin na they are taking off and throwing off the armor that is slowing them down. Kailangan kapag ikaw ay lumalakad, tumatakbo as an athlete, yung lahat na makapagpapabigat sa iyo, aalisin mo, tatanggalin mo, magaan dapat ang katawan mo. Okay, so ngayon po, that is what God is saying to all of us. And let me just ask you before I pray a question, what kind of baggage are you carrying today? Ano po yung mga nagpapabigat sa atin so that we can stand firm? So that we cannot stand firm towards God's glorious destiny. Tayo po ba ay punong-puno ng pangamba, ng worry, ng anxiety, ng stress or fear? O maaari pong it's a habit of sin you haven't removed. Isa pong habit ng kasalanan, kumbaga ay ginawa na po itong bisyo ang kasalanan na hindi po natin matanggal-tanggal, or unforgiveness, kawalan ng kapatawaran that had been festering for years. Ito po yung talagang nandudumpo sa puso't kaisipan natin, hindi po tayo marunong magpatawad. Whatever it is, make the decision to get rid of it today. It is slowing you down. Ito po ang nakapagpapabagal sa atin sa takbuhin natin bilang isang Kristiyano. Take off anything that is hindering you. Alisin natin, hubarin natin ang lahat ng bagay na nakapagpapabagal sa ating pagtakbo. Habang tayo ay naghihintay at naghahanda sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, alisin natin ang mga bagay na nakapagpapabagal, pangamba, ang takot, kawalan ng pananampalataya, o ano pa, yung kasalanan, yung kawalan ng pagpapatawad. Ito po itanggalin natin sa ating mga puso't mga kaisipan, at upang sa ganon tayo makatakbo at tayo ay patuloy na magkaroon, makamta natin ang katagumpayan. Praise be the name of the Lord. So mga magulang at mga kapatid, feed your spirit, build a resilient faith, confess God's word in faith, strip off every weight that slows us down. At sa oras pong ito, sa aking pagtatapos, if we are in Christ through faith, then we are seated in heavenly places in Him. If He is now crowned with glory and honor, then we share that glory and honor, although we do not see. Mga magulang at mga kapatid, when He comes again to reign in His kingdom, ang katotohanan po, we will reign with Him. That is our glorious destiny in Christ. Sa lupa, tayo po ay pinatawad, tayo po ay ginawang anak ng Diyos, tayo po ay Kanyang pinili, tayo po ay tunay na binigyan ng Diyos ng karapatan, ng kapangyarihan, mabuhay ng matagumpay, mabuhay ng hindi lang po katagumpayan, kundi tayo po may kapangyarihang makapag-share ng salita ng ating Panginoon, at ang sabi ng Panginoon, He will be with us. And therefore, when He comes back to reign in His kingdom, we will reign with Him. He is with us here on earth, as we are sharing the Word of God, enjoying being the children of God, enjoying our glorious destiny. And when He comes again to reign in His kingdom, we will reign with Him. That is our glorious destiny in Christ. Praise be the name of the Lord. Again and again, sa oras pong ito, tayo pong lahat ay tumayo, and let us all be in the spirit of prayer. Mananalangin po ako sa bawat isa at sa anibersaryo nito. Let us close our eyes. Let us all be in the very presence of our God. Ang Diyos po na nagmamahal sa bawat isa sa atin, kilala po niya ang bawat isa. Whoever you are, whatever you are, saan man kayo naandon, ang katotohanan po ay mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. Ang anibersaryo pong ito ay mawawala ng kabuluhan kung hindi po natin malalaman ang dakilang plano ng Diyos, ang destiny na inilalaan ng Diyos sa bawat isa. Nais ko pong ulit-ulitin, si Kristo ay namatay na sa krus ng Kalbaryo. Pinagbayaran ng ating mga kasalanan, hindi lang po siya namatay, subalit na buhay na maguli.
at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo po'y hindi na mabubuhay sa kasalanan, kung hindi tayo pong lahat ay mabubuhay doon po sa kabanalan at sa katwiran. Mga minamahal, upang tayo ay maging tunay na anak ng Diyos at tayo po ay mabuhay ng may katagumpayan, mabuhay na meron po tayong kasaganaan at nagbabahagi ng salita ng Diyos at tayo po'y kabahagi sa expansion of the kingdom of God in this earth, upang sa ganon, kasama natin si Jesus dito sa lupa at kapag siya'y bumalik na muli, we will be reigning with Him. Nais ko po kayong ipanalangin at kung saan man po kayo naroon with your eyes closed, with your hands lifted up, nais ko po kayong sa oras na ito ay ipanalangin. Kung sino man po kayo na nais ay patuloy maunawaan ang ating pong destiny dito sa lupa at kahit doon sa buhay na walang hanggan, at tayo po'y maging matatag, patuloy sa pananampalataya. Ang Panginoon po'y nagmamahal sa bawat isa. Bukas ang kanyang kamay, kaya po tayong tanggapin. Sumunod lamang po kayo sa maikling panalangin na ito. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa pagkakataon na narinig ko ang kapahayagan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Sa oras pong ito, ako po'y nagpapakumbaba, ibinubukas ang aking puso, humihingi ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Hugasan mo po ito ng iyong banal at makapangyarihang dugo. At sa oras pong ito, Panginoong Jesus, inaanyayahan ko po na ikaw ay pumasok sa aking puso bilang Panginoon, sariling tagapagligtas. Pasimula po ngayon, salamat sa isang katotohanan na ang aking kasalanan ay pinatawad mo. Salamat sa isang katotohanan meron akong pag-asa at panibagong buhay. Salamat sa isang katotohanan ako'y mabubuhay. Mabubuhay sa katagumpayan na may kapangyarihang nagmumula sa iyo, na ipangaral ang salita mo at maibigay ang pinakamataas na kaluwalhatian sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ako na lamang po ang mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga anak na sa unang pagkakataon ay naging mapagpakumbaba. Binuksan ang puso, tinanggap ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Ang mapagpalain mo po sila na higit pa sa kanilang inaasahan. Panginoon, hayaan mo na ang iyong mapagpalat na paghimalang kamay, idantay mo po sa kanila, iparamdam mo sa kanila ang iyong walang hanggang pag-ibig. Lord, iparamdam mo po sa kanila ang iyong kapangyarihan, that you will always be with us here in this earth. And even in eternity, we will be reigning with you. Thank you, Lord Jesus, for our glorious destiny. Thank you, oh Father God, because we have been destined. We are a royal priesthood, a chosen people, oh Father God. Lord, in the name of Jesus, you have predestined each one of us, oh Lord. Maraming salamat at kami po'y naniniwala na sa oras na ito, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa pakikinig ng salita mo, sa patuloy, Panginoon, na pagkakaroon ng isang matatag na pananampalataya at higit sa lahat pagtitiwala sa paggawa ng kabutihan. Oh Lord, in the name of Jesus, Father, hayaan mo po na ikaw ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa, oh Lord, from the pastor, Lord, down to the church management team leader, sa mga life group leaders, sa mga workers, sa lahat ng mga attendees, sa mga first-timers na mahal mo, Panginoon. Ang dalangin ko, ang bawat isa sa amin ay maging matatag hanggang sa ikaw ay muling bumalik, hanggang sa ikaw, Panginoon, oh Father God, whichever comes first, ang kami kunin mo, o kami po, Panginoon, ay makasama doon, oh Lord, doon sa alapaap, oh Father God, welcoming as you welcome us, oh Father, in the name of Jesus. Lord, right now, I pray that you are going to bless exceedingly, abundantly, oh Father God, the anniversary celebration of Bagbaging Santa Maria, Bulacan, on their 11th anniversary, oh God, at dadagdagan mo po ito ng maraming taon, Panginoon, ng pagpapala, taon, Panginoon, ng kapayapaan, katagumpayan, at mga taon na patuloy na paghahanda sa iyong muling pagbabalik at pagiging matatag, nakatayong matatag, Panginoon, habang kami naghihintay towards that glorious destiny which you have installed and prepared for each one of us. Bless, Lord, your pastors, oh God, bless all of us, oh Lord, at Panginoon,
Panginoon, hayaan mo na ang bawat isa sa amin, matagpuan mong matapat, matagpuan mong matatag ang pananampalataya, matagpuan mo po, Panginoon, patuloy na naglilingkod hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po, Panginoon. We give you the glory. Father God, in the name of Jesus, we also pray, Lord, that you will be ministering, Lord, to those people who are sick, oh Father God. And Lord, in Jesus' name, as we lay off, strip off, Lord, yung pong mga baggages oh Father God, that trip us out, Lord, ang mga bagay na nagpapabagal upang kami hindi maging matatag. Marahil, Panginoon, ito ay takot, marahil ito, Panginoon, ay pangamba, o kawala, o kasalanan, o Panginoon, kawalan ng pagpapatawad. Ngayon, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, o maaring sakit at karamdaman, ang dalangin ko ang iyong mapagpalat, mapaghimalang kamay, idantay mo sa mga taong may sakit, may karamdaman. Marahil wala sila sa iglesyang ito because of restrictions, pero sila pong mga nasa Zoom, oh Father God, silang mga nanunood, silang mga sumasamba through our live stream or Zoom or FB page. Father, in Jesus' name, lay your hands over them and let the healing power flow right now. Let the compassionate healing hand of Jesus, oh Father God, touch their body from the top of their head to the very soles of their feet, and let healing flow, restoration flow. Let healing, and restoration flow in the name of Jesus. And I pray for those who have fear, for those who have anxiety, Lord, I rebuke and I pull down the stronghold of the devil, that fear, that doubt, in the name of Jesus, oppression, depression, suppression, I rebuke you. And I command you to come out of God's people right now. Go and live. And even in the name of Jesus, Lord, ang kasalanan na nagiging sanhi upang kami maging mabagal at kami po'y maging mahina at Panginoon, hindi malakas ang pananampalataya, O Lord, towards our glorious destiny, O Father God, we bind them, O Lord, we rebuke them and we command them to come out of our life. Go and live in the name of Jesus, in the name of Jesus. And Father God, right now, sino man po sa bawat isa ang may spirit of unforgiveness, hallelujah, sa mga pagkakataon pong ito, I can feel the Lord is talking. Ang Diyos pa'y nangungusap sa ilan sa inyo na marahil hanggang sa oras na ito may kimikim po kayo, naggalit na hindi po ninyo mailabas, hindi po kayo matutong magpatawad, na dahil po sa galit na ito po ang nangingibabaw, kaya po hindi po kayo makapagpatawad. And right now the Lord is telling you, you have to lay down, kailangan mong alisin, kailangan mong i-release ang sarili mo. And you, in the name of Jesus, spirit of unforgiveness, in the name of Jesus, I rebuke you over that person, over those persons, in the name of Jesus. O sino man po kayo, hallelujah, na sa oras na ito, the Lord is talking to you, the Holy Spirit is talking to you, right now, in the name of Jesus. Ikaw, espiritu na hindi marunong magpatawad, sa pangalan ni Jesus, by the power of the Holy Ghost, the Lord is touching you, the Holy Spirit is touching you. Let go of that person. Forgive that person. Release yourself in Jesus' name. In the name of Jesus right now. At dahil sa oras na ito, you have released that person right now. Then, sa oras na ito, makakatakbo po kayo at makakatapos sa inyong takbuhin sapagkat nagiging magaan na ang pagtakbo ninyo sa buhay. In the name of Jesus, you will stand firm towards that glorious destiny which God has given unto you. Amen. Amen, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Touch that person right now. And Lord, we just thank you. We just bless you, oh God. Thank you for the signs, wonders, and miracles. Let there be prosperity. Prosperity. Because you said, Lord, blessings will chase us. Blessings will go before us, O Lord. So be it, Lord. Pagpapala ang sasama sa amin. Samahan mo kami ng pagpapala mo. Unahan mo kami ng pagpapala mo. Just as what you have said in Deuteronomy 28 verse 2. Lord, we thank you. We bless you. This is our prayer. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen and amen. Maraming salamat po in behalf of America's 3 and Canada West Region. Kami po ay bumabati sa inyo sa mga taga Bagbagin, Santa Maria, Bulacan. Happy victorious 11th anniversary. To God be the glory. Sa pangalan po ni Brother Eddie, sa pangalan po ng leadership ng Jesus is Lord Church at dito po sa Canada West. Ito po si Pastora Amor, kasama po si Pastor Rani at lahat po ng aming mga anak. Bumabati po sa inyo ng isang masagana, mapayapa at matagumpay na anibersaryo. To God be all the glory.
Amen and amen.